Ilang beses na nakaiwas na si Shaira sa kamay ng batas. Paano naman kami makakasiguro na hindi na mauulit yun? For the meantime, lalagay muna namin siya sa regular room para doon magpahinga. And kapag na-discharge na siya ng doktor, lilipat namin siya sa correctional facility para doon siya makulong habang hinahayin ng patong-patong kaso laban sa kanya. Don't worry. We made sure na mahigpit ang security sa kanya. And nagpadala na ako ng mga tao para magbantay sa kanya 24/7. Pwede ba namin siyang makausap, Sarge? Limang minuto lang binibigay sa inyo ng Lieutenant Eskimos para kausapin siya. Nasa labas lang ako kung may kailangan kayo. Thank you, sir. Salamat po. Nung kailangan ninyo, hindi naman ako na-inform na mayroon pala tayong reunion today. Ibang klase ka talaga, no, Shaira? Ikaw na nga tong talunan. Ang lakas pa ng loob mong magtaray. Don't worry. Just came to see how miserable you are. I'm sorry to disappoint you. Kung hindi natuloy yung mga wishes at prayers ninyo na mamatay na ako. But isn't it that exciting? Ibig sabihin, tuloy pa rin paghihiganti ko in the future. Dahil hindi ko kayo titigilan hanggat hindi nasisira ang mga buhay ninyo. Hanggang dandal na lang yung mga plano mo, Shaira. Wala ka nang magagawa sa amin. Lahat ng kakampi mo nakakulong na. Hindi mo na kami masasaktan. Shaira, this is game over for you. Mabubulok ka sa kulungan. Ayog ka? Ayog kayong lahat? Pupunta na lang kayong lahat sa impyerno. No. Sorry, Shaira. Pero ikaw lang ang may VIP pass papunta ron. Kailangan mong daanan si Satanas bago niya sunugin ang kaluluwa mo. Wala ka ng pag-asa. Huwag ka na rin umasa. Nabibisitahin ka pa ni Junior sa kulungan. Dahil kung naman ang koneksyon yung dalawa, pinuputol ko na yun. Sisiguraduhin ko na lalaki ang bata na malayo sa impluensya mong kasamaan. Kalimutan mo na yan. Na magkamag-anak kayong dalawa. Ayog ka. Wala kang karapatan nilayo sa akin ng anak ko. Kukunin ko ang anak ko, naiintindihan mo. Kukunin ko si Junior. Kukunin ko siya, babawiin ko. Babawiin ko ang anak ko. Akin siya. Akin ang anak ko. Akin si Junior. Ayaw ko naman. Ano nangyayari? Makawalan niyo ako dito. Makawalan niyo ako. Makawalan niyo ako. Sige po. Makawalan niyo ako. Makawalan niyo ako. Papatayin ko kayong lahat. Makakasama sa'yo yan. Wala akong pakialam. Makawalan mo ako. Sir, ako na bahala dito. Pakitawag na lang ng nurse sa nurse station. Sige, Dok. She doesn't look happy. May sunog. May sunog ata. Si Leon. Si Leon, halina. Sunog. Ana, ano nangyari, Lord? May sunog, Leon. Si Billy. Ano nangyari? Alam eh. Christy. Leon. Leon. Billy. Ay! Ano? Ay, mabuti na lang kaligtas kayo. Ay, Christy. Salamat po. Nakaayos na ko kayo ni tatay. Ano daw nangyari? Ba't daw nagkasunog? Alam niyo, hindi rin namin maintindihan. Naguguluhan kami kasi bigla na lang din kaming pinapalabas kami at yung mga ibang pasyente. Hindi ko alam. Ito na si Estimos.
Sergeant, ano nangyari? At saka si Shaira, nilikas ba siya ng mga tao mo? Saan niyo dinala? Hindi ko makita eh. Kaya na pa ako tumitingin. Sarge, may problema ba? Nakausap na namin ng fire marshals. Sa 7th floor galing ang sunog ayon sa kanila. 7th floor? That's where we came from. Bigla na lang tumunog yung fire alarm. Pero okay naman nung nandun kami. Parang wala namang problema. Sir, si Shaira, nasan si Shaira? Secured pa rin ba yung kwarto niya ng mga tauhan ninyo? Meron pong masamang balita na yung room na nasusunog sa 7th floor, room po ni Shaira. Ayon po sa mga bombero, baka short circuit dun sa machine sa loob ng room. Hindi na po naisalba si Shaira. Sandali. Anong ibig yung sabihin? Na natrap yung kapatid ko sa loob? Ha? Pasensya na po pero na-recover na po yung bangkay ng suspect. Burn beyond recognition na po. Kinalulungkot ko pero patay na po si Shaira Lozano. Yan. Muna namin ibili ang abol ni Shaira. Marami siyang naging kasalanan sa atin. Naisip ko, dahil kapatid mo pa rin siya, maybe na gusto mo na sa'yo pa rin yung mga labi na. Ilalagay ko yung mga labi ni Shaira kasama nung puntod ni nanay sa ni tatay. Alam mo, nung buhay pa si tatay, pinangarap niya makasama ulit si Shaira, pati na rin si nanay. Okay, ngayon patay na siya. Magsasama na ulit sila. Yan, hindi ka nag-iisa. Miss na namin si Kausa. Alam mo namang parang nanay ko na si Kausa. Habang buhay kong pagsisisihan na ako ang naging dahilan kung bakit siya namatay. Ito nangyari sa akin. Buong buhay ko itong pagdudusahan para sa lahat ng maling nagawa ko sa lahat ng tao. Diyan, kung nasaan man si Kausa ngayon, sigurado ako na patawad ka na niya. Patawad ka na ni Christy at ni Billy. Baka panahon na patawarin mo yung sarili mo. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Ang importante, napagsisihan mo na at natuto ka. Huwag kang malugmok sa nakaraan. Magsimula ka ulit. At patunayan mo sa mga nasaktan mo that you're deserving of a second chance. Hindi ko kasi alam kung saan ako magsisimula ulit. Ako nandito, Leon. Ako ang magiging karamay mo. Samahan kita. Hanggang sa maging okay ka. Hindi kita iwan. Salamat. Salamat hindi mo ako iniwan. Minsan ko nang ginawa sa inyo, ni Billy yun. At habang buhay ko yun pagsisisihan. Pero habang buhay din ako pabawi sa inyo.
Junior has been responding very positively to our sessions. It's a slow process and we are still going step by step, but he is showing remarkable progress. Ganun ho ba, Dok? Natatakot lang kasi ako eh. Baka mahirapan siya mag-cope sa mga nangyaring kaguluhan sa amin. Huwag ka mag-alala, Mr. Manansala. Junior is on the path to emotional recovery. Maswerte ang pamangkin mo because you're here and you're involved. That's what Junior needs most of all. You're giving him the love and safety to heal. Salamat, Dok, ha? Mauna na po ako sa inyo. Sige po. Sige. Salamat po. Alam mo, Jordan, kapag pinagmamasdan ko yung mga bata, hindi ko maiwasan na maawa sa kanila. Si Tori, Jeremy, si Junior, lahat sila may mga traumatic na experiences dahil kay Shaira. At alam kong wala na siya kaya safe na tayong lahat. Pero Jordan, pakiramdam ko we owe it to the children na mapalitan natin ng magagandang alaala yung mga masamang pinagdaanan nila. What are you trying to say? Sa tingin ko, Jordan, dapat ituloy na natin yung plano natin na lumipat sa Amerika. Doon na tayo manirahan, di ba? A fresh start. Para sa ating lahat. Christy, at dinala mo si Jeremy. Miss na miss ko na siya eh. Sa totoo lang, hindi lang naman kasi yun yung rason kung ba't ako nagpunta rito. At kaya gusto ko kayong makausap. Bakit mo, Nay Christy? Nag-usap na rin kasi kami ni Jordan at itutuloy na namin yung pag-migrate sa Amerika. Gaya ng original na plano, isasama namin yung mga bata. Bilang na doon si Jeremy. Christine, sigurado na ba kayo dyan sa plano nyo? Baka hindi naman magbabago yan? Oo, Kwago. Sa katapusan na yung alas namin. Nay Christy, miss ko kayo ni Jeremy. Tsaka Nanay Christy, kahit ano pong mangyari, yung pangalawang nanay ko, gusto ko kayo. Baby. Miss din kita. At maraming salamat, baby. Hindi rin kita makakalimutan. Pati yung huling beses na nakita ako ang anak ko. Ayun. Hindi naman, pwede naman kayong magtawagan. Video call kayo araw-araw. Sisiguraduhin ko naman na hindi mawawala ang komunikasyon ninyo. At pwede pa rin naman kami magpakaroon dito. Papa mo. Pwede naman tayo pumunta doon, no? Pag-birthday ni Jeremy or pag-Christmas, di ba? It'll give us something to look forward to. Parang tuloy may annual reunion yung mga pamilya natin, right? Tama si Hana Leon. No, basta isa lang ang hiling ko. Huwag mong hahayaang makalimutan ako ng anak ko, ha? Aalis lang kami. Papalayo lang kami, pero kahit kailan hindi ko ipagkakait sa yung karapatan mo sa anak mo. Papaalala ko sa kanya na meron siyang tatay dito sa Pilipinas. Kahit anong mangyari. Mananatili kang ama ni Jeremy.
Sir, ako nang bahala dito. Pakitawag na lang ng nurse sa nurse station. Sige po, Dok. Ano gagawin mo sa akin? Ha? Ano yan? Tawag. Bravo. Patay ka na. I saw it. In my own eyes. I saw you die. Patay na rin ba ako? Oh. Is this afterlife? You're not dead, my love. I saved you. Niligtas kita mula dun sa mga taong gustong malakit sa'yo. Alam mo, nung nagkasunog dun sa ospital, inutusan ko pa yung mga tauhan ko na maglagay ng peking bangkay dun. I even paid the laboratory to fake the DNA results of that burned body. So as far as the world is concerned, you're dead. Ligtas ka na ngayon. Sa piling ko. Pagkatapos ng ginawa ko sa'yo, you saved me? O baka nandito ka lang para gantihan ako? Ha? Yun ba yung gusto mo? Gusto mong gumanti sa akin? Hmm? Yes. Galit ako. Galit ako sa ginawa mo. But does that change my desire for you? Absolutely not. At kung meron taong makakaintindi nun, ikaw yun. Dahil ganito ka rin kay Jordan, di ba? Ang galit mo kay Jordan. Dahil iniwan ka niya. Pinagpalit. You still have this unquenchable thirst to be with him. Wala ka nang pakialam kung sinong masaktan mo, sinong taong masagasaan mo. Ilang buhay ang mawala. Basta lang makuha mo ang gusto mo. Wala ka na rin pakialam. Tama at mali. You threw away your values, your conscience, your humanity. Dahil ayaw mo lang mapunta sa iba ang taong gusto mo. Sobrang naniwala ka na ikaw ang biktima. Ikaw ang inagrabyado, ikaw ang inagawan. So you believed that you were the hero in this story. That you deserve a happy ending, no matter what it takes. Pero ang katotohanan, nabulag ka sa sarili mong pagmamahal. At hindi mo na nakita na unti-unti ka nang naging halimaw. You became the villain. Ginawa ko lahat ng... Dahil kami ni Jordan ang nababagay sa isa't isa. Walang kahit sinong babae ang makakatumbas ng pagmamahal na binigay ko sa kanya. Asawa ko si Jordan. At ako lang ang makakapagpasaya sa kanya. You don't have to defend yourself to me, Audrey. I relate with you. I agree with you 100%. And willing rin akong gawin lahat ng ginawa mo para lang mapasakin ka dahil mahal na mahal kita. I don't care if I'm the villain. At ngayon nasa akin ka na. Sisiguraduhin ko na hindi ka na makakawala. Pareho tayong halimaw, Audrey. That's why we deserve each other. So from this point on, it's you and me. Forever.
Franco? Franco? Franco, sandali. Franco? 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 Franco?